simulan ng pagpasok ng sino man sa atin sa isang grupo, yan po ay tinatawag na initiation. Ibig sabihin, ito po yung ritual na kailangan pagdaanan ng isang bagong dating o ng isang neophyte papasok sa isang organisasyon. Although pag naririnig kasi natin yung initiation ngayon, lagi nating naiisip, hazing. No? Pero nung araw po hindi. Para masabi na kasabi ka ng isang pamilya, ng isang angkan o ng isang organisasyon, dadaan ka rin sa ritual ng initiation. At sa kultura po ng mga Hudyo at maging tayo sa ating kultura bilang mga Kristiyano, tayo rin po ay may initiation rite. Ito po yung pagbibinyag. Ngayon, bakit po ba importante na si Jesus ay binyagan? Anak ng Diyos yun, di ba? Importante po ito at ito'y patuloy nating inaalala sapagkat ito yung formal na pagpapahayag na ang Diyos ay nakisama sa atin. Na si Jesus, hindi lamang sa espiritu na nung araw na pag ginawa ka mo, tatagos yung kamay mo. Hindi. Tao siya. At hindi lang siya tao. Siya ay ipinanganak sa kultura ng mga Hudyo. At noon, kailangan magpabinyag ka para ikaw ay kilalanin na ikaw ay Hudyo at hindi ka Hentil. Sino yung mga Hentil? Yun yung mga hindi Hudyo. At alam niyo, sa initiation rites na yan, kahit sa anumang pong organisasyon, sa initiation rites, diyan sasabihin sa iyo yung tinatawag na code of conduct ng grupong papasukan mo. Ganyan po ang organization. Hindi ka pwedeng maging membro, no? Hanggat hindi mo alam yung code of conduct, yung plataforma, yung pinaniniwalaan ng grupong pupuntahan mo. O for example, hindi ba maraming fans club yung mga artista, yung mga singer, o di ba? Paano mo sasabihin ikaw ay fan ng Bini kung hindi mo alam yung salamin, o di ba? Ay, fan ako ng Bini. O sige nga, kantahin mo nga yung salamin saka yung pantropiko. Ay, ano yun? O, di ba? Kailangan alam mo yun. So ito po yung ilan sa mga trivia tungkol sa binyag.